Eto na nga mga chong, marami tayong pag-uusapan patungkol sa ating national team. Gilas Pilipinas, possible starting 5. Ngayon nga na ilang araw na lang ang binibilang ay magsisimula na ang FIBA World Cup ay sakalang na kumpleto ang ating national team sa kanilang full team practice. Dahil sa pagkakadagdag ni Jordan Clarkson at Kai Sotto. Pero sino nga ba ang dapat na may pasok sa starting 5? Unahin nga muna natin ang guard to shooting guard position. Unang-una sa guard position ay itong si Scottie Thompson. Hanggang sa ngayon ay wala pang inilalabas na official result sa kamay nitong si Scottie Thompson. Kung sakaling maging healthy at makahabol ang nasabing Ginebra Star Guard more than a week bago ang opening ng FIBA World Cup at makapaglaro at makapagpakita ng magandang performance sa kanilang practice at mga natitirang tune-up games, ay malamang sa alamang ay makakapasok sa starting 5 itong si Scottie Thompson. Alam naman natin ang laro ni Scottie at kayang-kaya nitong mabago ang tempo ng laro at makatulong sa kanyang koponan in so many ways. Si Scottie rin ang starting point guard ng Gilas Pilipinas noong nandyan si Jordan Clarkson last FIBA Asia Qualifiers. At maganda nga ang blending ni Scottie with JC. At kung nandyan nga si Scottie Thompson, ay hindi nga masasacrifice ang scoring nitong si Jordan Clarkson. Speaking of Jordan Clarkson, ay ito nga ang magiging shooting guard ng ating national team. Hindi nga ito po pwedeng ipwesto ng Gilas Pilipinas bilang number 1 dahil masasacrifice at masasayang lang ang opensa nitong si Jordan Clarkson. Mas mag-fit nga ito sa shooting guard position dahil nandyan nga si Scottie Thompson na magsiset up ng plays para sa kanya. At the same time ay mas makakapag-focus si Jordan Clarkson pagdating sa scoring department. At yan nga talaga ang dahilan kung bakit nandyan si Clarkson sa ating national team. Dahil ito nga ang aasahan natin pagdating sa scoring department. Lalo na't hindi nga basta-basta ang kanilang makakatapat. At kapag nandyan si Jordan Clarkson ay makakapalag ang ating national team. Pa sa small forward position ay itong most consistent player ng Gilas na si Dwight Ramos. Kahit anong position itong si Dwight Ramos, mapa-point guard to forward, ay kayang-kaya niyang makomplement ang ating national team. At si Dwight Ramos nga ang nakikita nating pwede nilang masandalan sa small forward position. At the same time ay magiging maganda nga ang combo nitong si Scottie, Jordan Clarkson at Dwight Ramos pagdating sa mga fast break situation. At the same time ay mas bibilis nga ang opensa at ikot ng bola dahil kay Scottie, Jordan Clarkson at Dwight Ramos. Dumako naman tayo pagdating sa ating mga big mens. Dito ay wala masyadong kompetensya dahil iilan lang naman talaga ang maaasahan ng ating national team pagdating sa frontcourt position. Pero ang kinakailangan niya na nasa starting 5 ay itong si AJ Edu, ang 6'10", 23 years old ng ating national team. Batang-bata pa pero kitang-kita natin sa laro nito na kaya na talagang sumabay sa mga international games. Subok na rin itong si AJ Edu sa ating Gilas Pilipinas. Maraming magandang naipakita itong si AJ Edu sa maikling packet tournament in China. Nandoon ang kanyang scoring, meron itong outside shooting na mas magpapaluwag sa opensa para makapasok ang ating mga gwardya gaya ni Jordan Clarkson. At the same time ay meron din itong magandang depensa. Sa tangkad at haba nitong si AJ Edu ay threat talaga ito pagdating sa loob ng painted area. Madali nitong nabablock shot ang mga bola at yan niya ang kanyang ipinakita sa kanilang nakalipas na tune-up games in China. Kailangan nga ng Gilas Pilipinas ng isang big man, lalo na't FIBA World Cup nga ang ating papasukin. At ito nga si AJ Edu ang isa sa makakatulong para sa ating national team. Panghuli at ang hindi po pwedeng mawala pagdating sa ating mga big man ay itong si Kai Sotto. Itong mga nakalipas na araw ay sumali na ng team practice itong si Kai Sotto. Pero inaantay pa nga rin daw ng SBP ang kanyang MRI result bago ito isabak sa kanilang full team practice. At kung sakaling magkakaayos na itong si Kai Sotto at SBP, ay napakalaki ng magiging impact nito sa ating national team. Dahil si Kai Sotto nga ang isa sa pinakamaraming experience sa kanyang young basketball career. Naglaro sa NBL, Japan B-League, at the same time ay nakalaban na rin ito ang isang NBA teams gaya ng Phoenix Suns
nakapaglaro din ito sa NBA Summer League. Kaya kailangan talaga ng ating national team ang serbisyo nitong si Kai Sotto. Dahil kahit ano pa ang mangyari, ay 7'3" is a 7'3". Malaki nga ang magiging intimidation nito sa loob ng painted area. At magiging maganda nga ang tandem nila dyan ni AJ Edu. At the same time, ay more bigs, more chance of winning para sa ating national team. Kayo mga chong, agree ka ba sa starting 5 na yan ng ating national team? I-komento mo dyan sa ibaba kung may mas maganda kang suwestyon.